We will going to talk about life begins at 40. Bakit nga ba sinabing life begins at 40? Why not dying? Instead, it's life begins at 40. Life begins at 40, that when one reaches the age of 40, life becomes better. Maybe because one has the skill, experience, and means nothing for an enjoyable life. Meron po tayong positive at may negative. Pag-usapan po natin. Doon muna tayo sa positive one. Pag nare-reach na po natin ang 40 and above, andiyan na po yung free time na sinasabi. Yung marami tayong time, dumadami ang time natin para sa pagpaplano ng buhay. Isa na doon, nagkakaisip na tayong bumili ng bahay, bumili ng sasakyan, or magtayo ng business. Pangalawa po, ang pleasure. Marami rin po sa edad na 40, andoon na po yung 40 and above andoon na po yung mga mag-a-abroad. Andiyan ang Thailand, Vietnam, Taiwan, Japan. Yan yung mga Asian na mga palaging pinupuntahan natin. Usually, mga Pinoy nagpupunta dito sa Taiwan. Marami po kasing magagandang tanawin dito sa Taiwan. Kontakin niyo po ako kung may gusto kayong itanong kung saan po yung mga pasyalan dito sa Taiwan at ituturo ko po sa inyo. Meron din po akong pwedeng isuggest na magtutour guide sa inyo po. Hindi po kayo mahihirapan dahil ang aming driver is Tagalog po. At ano po sila, may permit po para sa mga magtutour ng mga turista. Hindi po yung katulad ng iba na wala pong lisensya na pwedeng hulihin ng pulis. At sa tamang presyo. Pwede naman nating pag-usapan ng presyo. Okay. Life begins at 40. Sa edad na 40 and above, marami rin pong mga negative ones. Andoon yung our metabolism go slow. Mga panunaw natin bumabagal. Kaya nga po, mas marami ang taong pinipili na lang yung kinakain. Diyan sa eat all you can, hindi na ata tayo bagay diyan. Una, lugi tayo. Eat all you can, pero konti lang po talaga ang makakain natin. Hindi po natin mauubos. Hindi po katulad ng mga teenager na mabilis ang panunaw. Pero po, sa mga nagkakaedad na, mabagal na po ang panunaw natin. Andiyan din po ang lost muscle mass. Ang ating muscles or kalamnan ay nababawasan na rin. Pangatlo, too much is we start becoming lazy. Nung mga kabataan, andiyan yung mga gimmick. But when we reach 40 and above, mas gusto nating magstay sa bahay, manood ng TV. So, nandiyan yung pag-start ng lobo natin. Napapabayaan na rin natin ang ating pangangatawan. So, ano ba ang dapat nating gawin? Unang-una, magbawas tayo ng ating pagkain. Kung noon nga ho, gaya ng nasabi ko po, pwede tayong mag-eat all you can. Pero ngayon, hindi na ata tayo bagay dyan.
hindi katulad noong mga kabataan natin, kayang-kaya nating makipagsabayan sa maraming tao na andiyan yung eat all you can hanggang lumobo ang ating mga tiyan. Pero sa edad na 40 and above, bawasan na po natin ang ating kinakain. Kasi tayo lang po ang mahihirapan dahil humihina na po ang ating panunaw. Okay, pangalawa, change your diet. Switch your diet to more plant-based meal. Ibig sabihin po, kung noon po, steak, fried chicken, seafoods, now po, damihan natin ang pagkain ng prutas, mga vegetable, yan po. Mas nakakatulong po sa pagdadigest kung tayo po ay mas marami ang kinakain ng mga vegetables. Okay, ang pangatlo, avoid soda. Yan. Actually, hindi nawawala ang soda sa hapagkainan ng isang pamilya. Ang sarap kumain pag may soda. Lalo na pagka ang pagkain mo is pansit, fried chicken, ayan mga yan. Sasabayan pa ng soda. Wow! Grabe. Pero po, sa edad natin ngayon, 40 and above, hindi na po tayo maaaring uminom ng soda. Maaari po, pero konti na lang po. Kung maiiwasan po talaga natin ang pag-inom ng soda, mas mabuti po. Drink more water. More water fluid intakes will help us also more on digestion. Kasi yun nga po talaga ang problema ng isang nagkakaedad, yung sa digestion po. So, ang pagkain po ng maraming vegetable, ang pag-inom po ng more water, yan po nakakatulong sa ating pangangatawan. And then lastly is avoid late night meals. Nako, yan po. Mapunta ka man sa kahit na anong bansa, andiyan na po ang night market. Wow. Ako, pag uwi ko, 11 po kasi ng gabi ang uwian ko galing ng work. Aba, andyan, naaamoy ko na yung ang sasarap na mga inihaw, mga fried chicken, oh my God. Pero, konting tiis, kasi ako rin po ang magsasuffer. Dahil sa gabi po, dyan po yung natutulog ang ating mga sistema sa pangangatawan. Yung ating panunaw, yan po yung oras ng kanilang pahinga. So, hindi niya na po kayang i-digest yung i-intake nyo pa po sa gabi. Okay, andiyan din po yung mga junk foods. Iwasan po natin yan. Kasama na rin po yan sa avoid late night meals. Actually, marami pong nagsasabi, ang advisable meal time sa gabi is 5 o'clock hanggang 7 o'clock. Yan po ang sinasabi nila. Marami rin, gaya ko po, marami po kaming schedule ng night shift. Hindi naman po namin maiwasan na kumain ng konti kasi po nakakapagod po talaga ang trabaho sa gabi. Pero po, yun yung mga ang ginagawa ko po is pag-inom na lang po ng gatas. Paminsan-minsan, nagbe-biscuits.
Pero sa totoo lang, hindi naman po ako perfect na tao. Talagang minsan na tempt din po ako na bumili ng fried chicken sa gabi. Minsan lang po yon. Pero kung maiiwasan po talaga natin, iwas na lang po tayo. Okay po? So, inuulit ko po, yung mga ating gagawin is bawasan po yung dami ng pagkain. Pangalawa, palitan ang diet. Pangatlo, avoid soda. At pang-apat is avoid late night meals. Okay po. Sana po nakatulong po ako sa maibigay ang konting kaalaman sa inyo. Maraming salamat po. At kung nagustuhan niyo po or meron po kayong gustong malaman or gustong ipa-search po sa akin, welcome na welcome po kayo. Dito po nagtatapos ang samut-sari sa simpleng paalala para sa ating pangangatawan. Life begins at 40. Kung nagustuhan niyo po, paki-subscribe na po ang aming vlogs. At maraming salamat po at God bless you all. Mwah!